Sir, paano po mag-pruning? So, depende po sa planting distance. Dapat 3x3. Tandaan natin, 3x3 o 4x4 meters ang ating planting distance. Ngayon, ang nangyayari, meron na tayong kakao, masyadong malapit, 2x2 meters katulad nito. So, diskarte po tayo. Yan, kita nyo po yan. Dapat wala yung mga dahon na yan. Dapat tagusan yung mula sa ulo mo. Tandaan mo, mula sa ulo mo, mga 5 feet dapat, kung mature na yung kakao natin, dapat tagusan yung paningin natin papunta doon. Oo, papunta doon kasi yung mga pollinator, lumilipat-lipat yan, yung mga midges na yan. O, yun ang distraction nila, yung mga dahon na yan. So, hindi siya inviting. Dapat, malinis yan lahat doon. Sanga lang dapat makikita natin. Inviting siya sa mga pollinator. At saka pumapasok yung hangin, tapos masisikatan ng araw. Pupunta din tayo doon sa canopy. Dapat yung canopy, tagusan yung sikat ng araw. Papunta doon sa lupa na parang kaing siya. Na mayroong butas-butas na yung tandaan natin na init. Huwag din masyadong, katulad yan, expose na siya masyado yung lupa kasi masasunburn yung ating kakao, yung mga sanga niya. So dapat butas-butas lang yung mga ano natin. Pag nakikita natin yung init, yung sikat ng araw. So katulad yan, may mga dahon. So tatanggalin natin lahat yan. Parang ganito dapat. Yan, ganito dapat. So wala ka na makikita mga dahon na nasa baba. Doon na lang sa canopy yung mga dahon. So katulad po nito, yan. So ayan, wala na po mga dahon sa baba. Yung natira dyan, grafted chupon po yan. Ano yun? Chupon grafting yun, kaya ganyan. Pero yung main ano niya, wala na talagang dapat kanupat. Kung walang chupon, dapat malinis talaga. Ready na siya for flowering. Ready na siya mag-abono tayo. Tagusan yung ating, ayan. Tapos doon lang yung canopy sa taas. Mga 5 feet po ang taas. Siguro 5 to 6 feet. Depende po sa laki ng inyong kakao. Sa grafted po tayo. Grafted na kakao. Grafted po na kakao. Katulad nito. Ayan doon, ready for flowering na siya. May mga bulaklak na. Yan. Punta dito. Ito naman, iba yung ano niya. May bunga na siya. So matagal pa ito mamunga uli. Kasi may mga bunga siya. Ayan po. So pag masyadong malapit po yung kakao natin, ang solusyon dyan, putulin natin yung isa para maging 4x4 or 3x3. So depende po sa may-ari. Katulad nito, ayaw nila. So hindi pwede. Kaya dapat diskarte tayo. Katulad niyan. Oh. Makakapasok pa rin yung sikat ng araw. Control natin yung canopy sa taas. Canopy, tapos walang dahon dito. Yung sukat ng tao, walang dahon. Mag-invite na yan ng ano. Tapos abunuhan natin. Pagkatapos nito, abunuhan ng abono yan. Talagang mamumulaklak yan, lalo na ngayong Mayo. Papasok na yung tag-ulan. So kailangan natin, tapos spray tayo ng pulyar, pampadahon, pampabulaklak. Spray tayo, tapos abono. So dapat malinis talaga yung ano, tagusan yung makikita mo. Makikita mo kahit dumadaan yung tao diyan, makikita mo. Hindi yung kakao na wala ka makikita kasi ano na siya, overshaded na siya, nakadrop yung mga sanga. Dapat nakaganyan lahat ng mga sanga. Nakatagilid lahat. Yan, makikita mo talaga oh. Canopy lang. Oh.